Chapter 37. Nagangat ng tingin si Adan at nagtama ang mga mata nila. O bakit? Manghihingi ka ng pera. Wala pa akong pera. Matabang na saad nito. Wala naman siyang inaasahang pera dito dahil tiyak na ubos na ang sahod nito sa inuman. Saan ka ba natulog kagabi? Sa bahay ni paring Waldo. Inumaga kami sa inuman kaya tanghali na ako nagising. Tumango si Erlinda. Siya nga pala, tungkol kay Mary Joy. Tuldok panipit. Anong tungkol kay Mary Joy? Kunot noong tanong ni Adan. Humugot ng malalim na hininga si Adan. Naisip ko lang na. Huwag na lang kaya natin siyang kunin kanila Sir Marcus. Maganda na kasi ang buhay niya dun eh. Kapag kinuha natin baka mahirapan lang siya dito. Baka hindi pa natin siya mapag-aral. Ngumisi si Adan. Alam ko, Erlinda, wala naman talaga akong plan ang kunin si Mary Joy sa taong yun. Abay nasa malambot na kama na siya at de aircon pa. Ibabalik ko pa ba siya papag? Maganda na ang buhay niya dun. Buhay prinsesa siya. Ngumiti si Erlinda. Mabuti naman pala at naiisip din yun ng asawa niya. May malasakit din pala ito sa kanilang anak na noalay sa kanila. Isa pa kapag lumaki na si Mary Joy at nakapagtapos na ng pag-aaral, siguradong magkakaroon siya ng magandang trabaho. Baka nga paminahan pa siya ni Marcus. Nalaman ko kasi na hindi lang basta mayaman ang Marcus na yun kundi mayaman na mayaman. May pag-aaring malaking kumpanya. Baka pamanahan niya si Mary Joy at kapag nangyari yun, tayo din ang makikinabang Erlinda. Siyempre, tayo ang tunay ni pamilya ni Mary Joy, aambunan niya tayo ng grasya. E di nakaahon na tayo sa hirap. Umawang ang labi ni Erlinda sa tinura ni Adan. Ganon pala ang nasa isip nito. Ang pakanabangan ng sariling anak. Akala pa naman niya ay purong pagmamalasakit ang meron ito para sa kanilang anak. Pero huwag mo munang sabihin sa kanila na ayos lang na hindi nila ibalik sa atin si Mary Joy. Bakit? Basta, may plano ako. Nakangising wika pa ni Adan. Kinabahan naman si Erlinda sa sinasabing plano ni Adan. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Marcus na hihimas ang tiyan kung nakaumbok na. Dinadampi-dampian din niya ito ng maliliit na halik. Nasa 14 weeks na ang tiyan ko at lumalaki na ito. Kung excited ako ay mas excited ang daddy. Simula nang umuumbok ang tiyan ko ay gabi-gabi na niya itong hinihimas. Natutuwa siya kapag napapansing lumalaki palalo ito. Can't wait to see you my baby boy. Saad ni Marcus at muling dinampyan ng halik ang aking tiyan. Tumaas naman ang kilay ko. Baby boy. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Yes, baby boy. Mahina naman akong natawa. Paano mong nasabing baby boy? Nagkabit balikat siya. Pakiramdam ko lang. Ngumisi ako. Wow, ang lakas ng pakiramdam ng daddy, Tumawa siya at muling dinampi-dampian ng halik ang tiyan ko. Excited na akong lumabas si baby, sweetheart. Paano kung hindi siya baby boy? Masayang masaya pa rin ako. Kahit anong gender niya, basta malusog, aniya at muling dinampyan ng halik ang aking tiyan. Maya-maya ay binaba na ni Marcus ang bestida ko at tumabi na ng higa sa akin. Anyway sweetie, next week na ang schedule ng kasal natin kay George Luzano namilog ang mata ko. Next week na. Yes, nakangising saad niya sabay halik sa pisngi ko. Kumabog naman ang dibdib ko sa excitement. Ang bilis naman, love. Mahina siyang tumawa. Pinabilasan ko talaga, sweetie. Excited na rin kasi akong makasal tayo. Napangiti na ako. Me too, love. Sambit ko at yamakap sa kanya. Hinalikan naman niya ako ng mariin sa labi na akin namang tinugon. Sa wakas ay magiging akin na talaga siya. Hindi na ako isang dakilang kabit lang. Magiging isa na akong Mrs. Romero. Malakas ang tawanan namin nila Christy at Aya dito sa Lanay. Day off nilang parehas ngayon at tumawag sa akin. Namimiss na raw nila ako. Kaya naman pinapunta ko sila dito sa mansion. Nagpaalam muna ako kay Marcus at kay Tito Damian kung pwede akong tumanggap ng bisita dito sa mansion. Pumayag naman sila. Kaya heto kami ngayon sa Lanay parang baliw sa kakatawa sa mga kwento nilang nakakatawa. Nag-outing kasi sila last month at kinukwento nila ang nakakatawang nangyari sa kanila gaya ng naligaw sila. Kamuntikan na nga araw nilang baliktaran ang mga suot nila. Anyway, may sasabihin pala ko sa inyo. Pagliba ko ng topic sa dalawang kaibigan. Tumingin naman sila sa akin. Ngumiti ako sa kanila.
Excited na akong sabihin sa kanila ang magandang balita. Ikakasal na kami ni Marcus. Sumanghap silang dalawa at sabay pang namilog ang mga mata. Really? Ikakasal na kayo ni Sir Marcus? Tanong ni Aya. Oo, next week na. Pero sa Huwes, imbitado kayong dalawa, hu? Sabi ko, sure, pupunta talaga kami. Gosh, talagang totohanan na kayo ni Sir. Wika ni Christy, mauuwi talaga sila sa totohanan, no? Kita mo naman buntis na si Niva. Oh, I'm happy for you Nives. Sambit ni Aya. Thank you, Aya. Ako rin happy para sa'yo. Sa tindi ba naman ng pinagdaanan mo sa buhay, deserve mo ang happy ending. Saad naman ni Christy. Napangiti naman ako. Salamat sa inyong dalawa. At ngayon pa lang ninang na kayo ng baby ko. Natuwa naman sila sa sinabi ko at na-excite na rin sa paglabas ng baby ko. Maswerte din talaga ako na nagkaroon ako ng kaibigan na kagaya nilang dalawa. Sa kabila ng mga pinagdaanan ko at nangyari sa akin ay hindi nila ako nilayuan bagkus ay sinuportahan pa. Isa sila sa mga naniwala sa akin. Adan, ano bang hinahalungkat mo sa bag ko? Tanong ni Erlinda sa asawa nang makitang hinahalungkat nito ang kanyang hag ngunit hindi ito sumagot. Ilang sandali pa ay hawak na nito ang isang tarheta. Ang tarhetang binigay ni Sir Marcus. Ito ang hinahanap ko. Nakangising wika ni Adan, anong gagawin mo dyan? Tumingin sa kanya ang asawa. E di papakinabangan. Lumapit si Erlinda kay Adan at inagaw ang tarheta. Pero muji lang din itong inagaw sa kanya. Adan, ano ba talaga ang gagawin mo dyan? Papakinabangan nga. Huwag kang mag-alala, aambunan din kita ng grasya. Nakangising wika pa ni Adan at lumabas ng bahay. Kinutuban naman si Erlinda sa gagawin ng asawa. Kilala na niya ito. Sir, here is the report from the sales department. Nilapag ng secretary ko ang folder sa mesa. Thank you, Mrs. Diaz. Nag-excuse na ang secretary ko at lumabas na ng opisina. Napabuntong hininga na lang ako. Bigla ko na naman kasing na-miss si Niva bilang secretary ko. Gusto na nga niyang bumalik dito sa opisina. Pero pinakiusapan ko siyang huwag muna dahil buntis siya. Gusto ko kasi ay nasa mansion lang siya at nagpapahinga. Alam kong hindi biro ang pagdadalang tao kaya hanggat maaari ay ayoko siyang mahirapan. Next week ay ikakasal na kami sa Huwes. Sa Huwes muna ang kasal namin pero pakakasalan ko rin siya sa simbahan sa susunod na taon. Tumunog ang intercom na siyang pumutol sa iniisip ko. Pinindot ko yun. Yes, Mrs. Diaz, Sir. May gusto pong makipag-usap sa inyo pero wala po siyang appointment. Nangungulit po siya sa ibaba. Importante daw po ang sadya niya at kilala niyo raw siya. Kumumo ang noo ko. What's the name? Adan Garcia daw po. Natigilan ako nang marinig ang pangalan ng tunay na ama ni Daisy. Sige, papasukin mo Mrs. Diaz. Noted, sir. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na si Adan na may ngisi sa labi habang palingalinga. Bakas sa kanyang mukha ang pagkamangha sa nakikita. Tumayo naman ako at nilapitan siya. Adan, naparito ka. Tumingin siya sa akin at lalong lumapad ang ngisi. Tila pa nga nang niningning ang kanyang mga mata. Grabe Sir Marcus, sobrang yaman mo pala. Sambit niya. Hindi naman. Anong hindi? Ang taas nga nitong building mo at dito pa sa pinakatukyek ang opisina mo. Puro salamin pa ang building. Tapos yung sahig pwede nang manalamin sa sobrang kintab. Hindi naman sa akin ang kumpanyang ito. Itinayo ito ng lolo ko at pinalago pa ng ama ko hanggang sa ako na ngayon ang nagpatuloy sa pagpapatakbo nito. Ganon na rin yun, Sir Marcus. Sayo na rin itong kumpanya. Ang swerte ng anak kong si Mary Joy at sa inyo siya napunta. Tipid akong ngumiti at sinuksok ang dalawang kamay sa bulsa. Maswerte din naman ako kay Daisy dahil naranasan ko ang maging ama. Tumingin sa akin si Adan na may ngisi pa rin sa labi. Upo ka, Adan. Ano ba ang gusto mo? Kape o juice? Kape at juice lang ang meron kayo dito. Meron ding tsaa. Alak meron. Tumawa ako. Wala kaming alak dito. Bawal uminom sa oras ng trabaho. Tumawa din si Adan. Nagjo-joke lang ako. Sige, okay na sa akin ang juice. Paamahan na rin ng merienda kung meron kayo. Nagutom kasi ako sa kakahanap opisina mo eh. Ngumisi ako. Sure. Lumapit ako sa intercom at inutusan ang secretary na itimpla ng juice at gawa ng sandwich si Adan.
Nakatingin lang ako kay Adan habang malalaki ang kagat niya sa sandwich. Nakakalimang sandwich na siya, halatang gutom na gutom. Nagpa-refill pa nga ng juice sa secretary ko. Ang sarap ng sandwich. Sosyal pa dahil may pipino. Nakangising turan niya nang matapos kumain. Ngumisi na lang din ako. Magaspang siyang kumilos. Siguro ay ganun na siyang pinalaki. Gayunpaman ay kailangan ko pa rin siyang pakiharapan at pakisamahan dahil siya ang tunay na ama ni Daisy. Siya nga pala, Adan. Ano pala ang sadya mo? Tanong ko. Tumikim siya at umayos ng upo. Nabura na ang ngisi sa kanyang labi. Oo nga pala, pumunta ako dito dahil kailangan ko ang tulong mo Sir Marcus. Wala na kasi akong ibang malalapitan eh. Aniya at lumungkot ang mukha na parang may iyak na. Kumunot ang noo ko. Anong problema? Anong tulong ba ang kailangan mo? Yung bunsong kapatid ni Mary Joy, si Jerwin. Sinugod sa hospital kagabi dahil nagtatae at nagsusuka. Naka-confine ngayon. May mga gamot na pinapabili ang doktor para sa kanya. Ang problema, wala kaming pera ni Erlinda. Nalapitan ko na ang lahat ng pwede kong lapitan. Kaso, wala din silang naibigay na tulong sa amin. Kaya kinapalan ko na ang mukha ko na lumapit sa iyo, Sir Marcus. Baka sakali, matulungan nyo kaming mag-asawa. Kay kawawa na kasi ang bunso ko eh. Tuldok. Nilukob naman ng pag-aalala ang dibdib ko para sa bunsong kapatid ni Daisy. Siguradong malulungkot si Daisy at mag-aalala sa kapatid kapag nalarnang may sakit ito. Ganon ba? Ano raw ang sabi ng doktor? Nakainom daw ng panis na gatas. Si Erlinda naman kasi minsan pabaya din. Naiiyak na wika pa niya. Huwag mo nang sisihin si Erlinda, Adan. Siguradong hindi naman niya ginusto ang nangyari. Bakit hindi niya ako tinawagan agad? Nag-iwan ako sa kanya ng calling card. Nahihiya si Erlinda. May pagkamahiyain kasi yung asawa ko na yun. Kaya ako na lang ang naglakas ng loob. Sir Marcus parang awa mo na. Tulungan mo ang bunso ko. Walang problema, Adan. Hinugot ko ang wallet at kumuha ng cash. Nasa 30 mil lang ang ang cash ng wallet ko. Inabot ko yung lahat kay Adan. Heto ang pera, Adan. Bilhin mo agad ang pinapabiling gamot ng doktor para sa bunso mo. Bigla namang lumiwanag ang mukha niya habang nakatitig sa perang nasa kamay. Oo, bibilhin ko agad ang mga gamot. Maraming salamat, Sir Marcus. Hindi nga ako nagmali ng paglapit sa'yo. Walang anuman, Adan. Saang hospital nga pala naka-confine ng bunso mo para madalaw namin ni Neva? Ano sa public hospital lang? Kaso mahigpit ang hospital, bawal ang dalaw dun eh. Isang bantay lang din ang pwede. Si Erlinda ang nagbabantay sa loob. Ako naman ay nasa labas para dumiskart. Ganon ba? Balitaan nyo na lang ako kung ano na ang nangyari sa bunso nyo. Sige Sir Marcus, walang problema. Isa pa nga pala, nasabi na ba sa'yo ni Erlinda na iniimbitaban ko kayo ng mga bata sa linggo sa mansion? Walang problema sa transportation. Ay papasundo ko kayo sa sasakyan at ihahatid din pa uwi. Ako, nasabi na sa akin ni Erlinda. Tuloy kami sa linggo sa mansion nyo. Mabuti naman kung ganun. Siguradong matutuwa si Daisy. Yun kasi ang request niya. Napakabait talaga ng anak ko na yun. Mana sa akin. Ani Adan at tumawa pa. Pero agad din siyang huminto sa pagtawa at biglang nalungkot ang mukha. Paano Sir Marcus? Mauna na ako. Dadaan pa ako sa hospital. Naghihintay na sa akin si Erlinda. Maraming salamat ulit dito sa tulong mo. Wika ni Adan at tumayo na. Tumayo na rin ako at lumapit sa kanya sabay tapik sa kanyang braso. Walang problema, Adan. Kung kulang pa yan at mangailangan ka pa ay pwede kang bumalik dito o kaya tawagan mo ko. Nako talaga ba? Nakakahiya naman. Pero salamat talaga Sir Marcus. Paano? Una na ako. Tumanggo ako. Sana ay gumaling na ang bunso mo. Hinatid ko si Adan sa labas ng office ko hanggang sa elevator. Hangad ko ang kagalingan ng bunso niyang anak. What na hospital ang bunsong kapatid ni Daisy? Ano daw ang nangyari? Sunod-sunod na tanong ko kay Marcus pagdating niya galing sa office. Hindi pa nga siya nakakabihis nang sabihin niya sa akin na nagpunta sa office niya si Adan. Ang sabi ni Adan ay nakainom daw ng panis na gatas. Tugon ni Marcus habang isa-isa nang tinatanggal ang butones ng long sleeve polo. Oh my God,
Suka daw ng suka at nagtatae na ang bunso nila kaya sinugod na nila kagabi sa hospital. Ang problema, may pinapabiling gamot ang doktor sa kanila pero wala silang pera pambili kaya naglakas loob ng lumapit sa akin para humingi ng tulong. Inabutan mo siya ng tulong. Yes, inabutan ko siya ng cash. Ang sabi ko kapag kinyo lang ay bumalik na lang sa office. Ngumiti ako at lumapit kay Marcus sabay hawak sa malapad na balikat niya at dampi ng halik sa kanyang labi. You're so nice, love. May plus points ka sa langit. Ngumisi siya at hinapit ako sa bewang at gumanti din ng dampang halik sa labi ko, nag-aalala lang din kasi ako sa bata. Isa pa ay siguradong malulungkot, si Daisy kapag nalaman niyang may sakit ang kapatid niya. Oh, sobrang bait mo talaga, love. Niyakap ko siya at sinandig, ang pisngi sa kanyang dibdib. Natawa naman siya at hinalikan ako sa buhok. Anyway, saang hospital ba sila nakakonfine? Puntahan natin para malaman ang kalagayan ng bata. Sabi ko. Medyo nag-aalala din ako sa bunsong anak ni Erlinda. Sa isang public hospital. Kaya lang hindi pwede ang dalaw at isang bantay lang daw ang pwede. Si Erlinda ang nagbabantay at si Adan ang dumidiskarte. Ganun ba? Sayang naman hindi tayo makakadalaw. Pero sana gumaling na si Baby Jerwin. Sabi ko na lang. I hope so, sweetie. Ani Marcus at hinawakan ang pisngi ko sabay siyaw sa akin ng halik. Tumugon naman ako at naging mapusok ang halikan namin at mas naging mapaghanap. Mukhang mapapalaban na naman ako kahit kara-rating pa lang niya. Litsong manok. Ang sarap naman po ng ulam natin, Papa. Tuwang sambit ni Janja nang makita ang dalawang buong litsong manok na dala ni Adan. Meron pa yung dalawang malaking bote ng soft drinks. Siyempre, baka sabihin nyo hindi kayo kayang paulamin ni Papa ng masarap. Kaya magpakabusog kayo mga anak. Nakangising tura ni Adan si Erlinda naman ay hindi maganda ang pakiramdam sa kinikilos Adan. Ang sabi nito kaninang umaga nang mahingi siya ng pera ay wala itong pera. Pero ngayon ay may dalang dalawang buong litsyon ng manek at may soft drinks pa. O Erlinda, ano pang tinutunganga mo dyan? Ipaghain mo na ang mga bata para makakain na. Antag ni Adan sa kanya. Saan galing ang mga yan, Adan? Sa halip ay tanong ni Erlinda sa asawa. Binili ko. Saan pa ba? Alangan namang ninakaw ko. Pilosopong sagot pa ni Adan. Saan naman galing ang pera mo? Ang sabi mo kaninang umaga wala kang pera. Ang dami mo namang tanong. Dumiskart ako, ano pa ba? O heto pala, dumukot si Adan sa bulsa niya. Inabot niya ang pera kay Erlinda. O sayo na yan, pang budget dito sa bahay. Ikaw na ang bahala. Nakaawang ang labi ni Erlinda habang nakatingin sa perang inabot sa kanya ni Adan. Binilang niya yun. 5,000 yon na malutong pa. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa perang hawak. Saan galing itong pera, Adan? Lumapit si Adan kay Erlinda at ngumisi, galing yan kay Sir Marcus. Sumanghap si Erlinda. Nanghingi ka ng pera kay Sir Marcus. Oo, ang sabi ko, sinugod sa hospital kagabi ang bunso natin dahil nagtatae at nagsusuka. Humingi ako ng tulong sa kanya. Sabi ko wala tayong pera pambili ng gamot. Kaya yan, binigyan ako. Parang lumaki ang ulo ni Erlinda at nariliit ang kanyang tenga sa sinabi ni Adan. Agad niyang binalik ang pera sa kamay ni Adan, hindi ko matatanggap yan. Nagsalubong ang kilay ni Adan. Ano na naman bang arte yan, Erlinda? Hindi ko matatanggap ang perang galing sa panloloko. Sinasabi ko na nga ba, may gagawin kang hindi maganda kaya kinuha mo ang tarheta ni Sir Marcus. Pambihira ka naman, Adan. Ginamit mo pa ang anak natin sa kalokohan mo para lang makahuthot ng pera. Hinchi ka na nahiya kay Sir Marcus, inis na sambit ni Erlinda sa asawa. Bakit ako mahihiya? Kung tutuusin kulang pa nga yung pera na binigay niya Dapat nga bayaran niya tayo ng malaking pera dahil kinuha nila sa atin si Mary Joy. Napasinghap muli si Erlinda. Nagpupuyos na ang kanyang dibdib sa galit sa asawa. Parang pinapalabas mo na binibenta mo na ang anak natin, Dinuro ni Adan si Erlinda. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Basta may pera tayo. O hayan. Binato na niya pera sa mukha ni Erlinda. Pulutin mo yan. At huwag mong sabihin kay Sir Marcus ang totoo kung hindi ay malalagot ka sa akin. Banta pa niya sa asawa at dinutdot ng daliri ang noo nito.
Hinuyam ni Erlinda ang kamao. Pinigil niya ang sariling pagsasampali ng asawa dahil siya lang din ang masasaktan sa huli. Baka madamay pa ang mga anak niya. Siya nga pala, hindi mo sinabi sa akin na inimbitahan pala tayo ni Sir Marcus sa mansion nila sa linggo. Kung hindi pa niya sinabi ay hindi ko malalaman. Naglilihim ka na, ha? Hindi tayo pupunta doon. Pupunta tayo sa linggo. Marlang wika ni Adan bago tumalikod at lumabas ng bahay. Tuluyan nang bumagsak ang pinipigilang luha ni Erlinda. Mabilis niyang pinahid yun ng kamay at tumingin siya sa mga anak niyang nakatingin din sa kanya. Kahit hindi ang mga ito nagsasalita ay alam niyang niyawa ang mga ito sa kanya. Lumapit sa kanya si Mary Ann at Yam Akap, sumunod si Janjan at si Aljan. Ang bunso niya namang si Jerwin ay nasa maliit na sala at abala sa laruan. Wala pang muwang sa mga nangyayari sa paligid. Sige na mga anak, magsiupo na kayo. Maghahain lang ako. Ani Erlinda, humiwalay naman sa kanya ang mga anak niya. Si Janjan ay pinulot pa ang perang binato sa kanya ni Adan at binigay sa kanya. Daddy, Mommy, nandyan na po ang mga kapatid ko. Tuwang bulalas ni Daisy nang puntahan niya kami ni Marcus dito sa living area. Tumakbo din siya palabas para salubungin ang mga kapatid. Nagtinginan naman kami ni Marcus at sabay pang nangiti at tumayo. Happy na norna ng princess dahil makikita at makakasama na naman niya ang mga kapatid niya. Sabi ko, ngumisi si Marcus. I will do whatever makes her happy, sweetie. I know, love. Ganon ka kabuting ama. Saad ko at yamakap sa bewang niya. Inakbayan naman niya ako at sinundan na namin sa labas si Daisy at para salubungin na rin ang mga bisita. Wala talaga akong masabi kay Marcus. Lahat ginagawa niya para kay Daisy makita lang itong masaya. Ganon siya kabuting ama. Alam kong ganon din ang gagawin niya sa baby namin. Baka ma-spoil pa niya ito. Unang bumaba ng sasakyan ang mag-asawang Erlinda at Adan. Bakas ang pagkamangha sa kanilang mukha habang iniikot ang tingin sa paligid. Sumunod namang nagsibabaan ang mga bata na gaya sa mga magulang nila ay bakas din ang pagkamangha sa kanilang mga inukas. Si Daisy ang unang lumapit at nagmano kay Adan at Erlinda bago niya niyakap isa-isa ang mga kapatid niya. Ang laki-laki pala ng bahay niyo, Mary Joy. Nakakalula. Parang palasyo sa laki. Sambit ni Janjan. Bumungisngis lang si Daisy. May swimming pool daw kayo dito. Pwedeng maligo. Tanong naman ni Aljan. Oo kuya, may swimming pool kami dito at pwede tayong maligo. Hayag ni Daisy. Yehey. Tuwang-tuwang sambit ng mga kapatid ni Daisy. Napangiti naman kami ni Marcus. Nakakatuwa kasi kapag magkakasama silang magkakapatid. Hindi maramo si Daisy sa mga kapatid niya. Lumapit kami ni Marcus kay Erlinda at Adan. Nakipagkamay kami sa kanila. Grabe, ang laki ng mansion nyo. Sa mga palabas sa TV ko lang ito nakikita ah. Sobrang yaman mo nga talaga, Sir Marcus. Nakangising wika ni Adan. Tumawa naman si Marcus. Hindi sa akin ang mansion na ito. Sa papa ko, ganun na rin yun. Sayo na rin ta. Dagdag pa ni Adan na tumingin pa sa akin sabay tango at lalo pang lumapad ang ngisi. Maasim lang akong ngumiti sa kanya at bumaling kay Erlinda na tahimik lang. Karga niya ang bunsong anak. Kamusta na, Erlinda? Tanong ko. Ngumiti siya sa akin. Ayos lang ako, Niva, Selamat. Kamusta naman itong si Baby Jerwin? Nasabi na sa akin ni Marcus na na-hospital siya. Kamusta na siya? Tanong ko pa at hinaplos ang buhok ng bunso niyang anak. Umawang ang labi ni Erlinda at tumingin siya kay Adan na nakatingin din sa kanya. Ayos na si Jerwin, magaling na siya at masigla na. Napangiti na ako. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko nga sanang dumalaw sa hospital kaya lang bawal daw ang dalaw. Gusto sana 2/7 kitang tawagan kaya lang wala pala akong number mo. Hindi na umimik si Erlinda at nakangiti lang sa akin. Pero may nakikita akong takot at pag-aalala sa kanyang mga mata o baka nagkakamali lang ako. Daddy, Mommy, pwede na po pumasok sa loob mga kapatid ko. Palem ni Daisy sa amin ni Marcus habang hawak na niya sa kamay si Mary Ann. Sure, princess, sagot ni Marcus. Ngumiti naman ako kay Daisy at tumango. Pero mag-bless muna kayo kay Sir Marcus at Ma'am Niva mga anak, paalala ni Erlinda sa mga anak. Lumapit naman sila sa amin ni Marcus at nag-bless sa kapinapasok ni Daisy. Halina rin kayo sa loob, Adan, Erlinda. May nakahanda ng merienda para sa inyo.
Iniaya ni Marcus sa mag-asawa. Yun. Tamang-tama, gutom na ako. Nakangising wika ni Adan at nauna nang pumasok kay Erlinda. Tumingin naman sa amin ni Marcus si Erlinda at nahihiyang ngumiti. Pasensya na kayo sa asawa ko. Ayos lang, Erlinda. Sabi ko. Ngumiti naman si Marcus. Sa lanay ay doon dinala ng mga kasambahay ang merienda para sa pamilya ni Daisy. Excited na nga ang kapatid niya na lumangoy sa pool. Mabuti na lang at meron ng kiddie pool. Pinagawa ni Tito Damian para kay Daisy. Aba, nandito na pala ang mga bisita ng apo ko. Kaya pala masaya pa naman ang nukulit. Napalingon kami kay Tito Damian na papalapit sa amin kasuma si Nanay Feli. May ngiti sa kanyang labi. Lolo, lumapit si Daisy sa lolo niya at humalik sa pisngi nito. Lolo, nandito po ang mga kapatid ko. Excited na wika ni Daisy. Talaga, sige nga, ipakilala mo sila sa akin. Pinalapit ni Daisy ang mga kapatid niya at pinakilala isa-isa kay Tito Damian. Yun naman po si Baby Jerwin. Saka po si Mama Erlinda at Papa Adan. Pagpapakilala din ni Daisy sa biological parents niya. Magandang umaga po, sir. Ako po si Adan Garcia. Wika ni Adan nang umunguya pa at nilahad ang kamay kay Tito Damian. Tinanggap naman yun ni Tito Damian. Ako naman po si Erlinda, sir. Turan naman ni Erlinda at nakipagkamay din kay Tito Damian. Ako naman si Damian at ito naman si Feli, ang partner ko. Pagpapakilala naman ni Tito Damian kay Nanay Feli. Binati rin ito ni Adan at Erlinda. Masayang naglulanoy si Daisy at ang mga kapatid niya sa kiddie pool. Pumapailan lang sa buong area ang mga hajijek at bungisngis nila. Kitang-kita sa kanilang mukha ang tuwa. Pati nga si Tito Damian ay natutuwa ding panuurin ang mga bata. Halatang sabik siya sa bata. Inahan naman ni Erlinda ang bunso niya at pinunasan ito ng tuwalya. Lumapit siya sa akin sa Lionel. Bakit inahan mo na siya? Tanong ko. Giniginaw na kasi siya. Baka ubuhin mamaya. Tugon ni Erlinda habang pinupunasan si Baby Jerwin. Tumanggaw naman ako habang pinagmamasdan si Erlinda sa pag-aasikaso kay Baby Jerwin. Sanay na siya sa ginagawa. Kung sa bagay nakalimang anak na siya. Mahirap bang manganak, Erlinda? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Oo naman. Sa paglalabor pa lang para ka ng tino-torture. Nasa hukay ang isa mong paa kapag nanganak ka. Pero hindi mo naiisipin yun dahil ang tanging maiisip mo na lang ay ligtas mong mailabas ang anak mo. Oo nga pala buntis ka. Ilang buwan na ba yan? 4 months na. Nakangiting sagot ko. 4 months pa lang. Pero malaki na ang tiyan mo sa 4 months. Tingin ko ay lalaki ang magiging baby nyo ni Sir Marcus. Namilog ang mata ko. Sa tingin mo. Sa tingin ko lang naman. Medyo malaki kasi ang tiyan mo sa 4 months. Karaniwan kasi ay mas malaki ang tiyan ng buntis kapag lalaki si baby. Ganon din ang tiyan ko nung pinagbubuntis ko ang mga anak kong lalaki. Kung totoo man yang sinasabi mo, siguradong matutuwa si Marcus. Baby boy kasi ang gusto niya eh. Nakangiting sabi ko at nilingon si Marcus na kausap si Adan. In fairness kay Marcus na pagtsatsagaan niyang kausapin si Adan kahit maangas itong kausap. Sigurado ding pogi o maganda ang baby nyo. Parehas kasi kayong maganda at gwapo ni Sir Marcus. Saad ni Erlinda. Lalo naman akong napangiti at hinaplos ang umbok na tiyan. Sa totoo lang Erlinda, excited ako sa panganganak ko pero kinakabahan pa rin ako. Normal lang yan, Niva. Pero lakasan mo lang ang loob mo at magdasal palagi. Kapag nakita mo na ang baby mo masasabi mong worth it ang sakit. Salamat, Erlinda. Marami pa akong hindi alam tungkol sa pagbubuntis. Baka pwedeng magtanong-tanong sa'yo paminsan-minsan. Oo naman, walang problema. Pinagmamasdan ko si Erlinda. Banibihisan na niya ngayon si Baby Jerwin at pinupolbohan. Nakakabilib din talaga siya. Kaya niyang alagaan ang 4 niyang anak na siya lang mag-isa kahit medyo kapos sila sa pinansyal. Kamusta pala kayo ni Adan, Erlinda? I mean ang pagsasama niyo. Lang taon na kayong kasal. Tanong ko pa, bigla kasi akong na-curious sa buhay nilang mag-asawa. Saglit na hindi nakasagot si Erlinda at medyo nag-iba din ang timpla ng mukha. Mukhang ayaw niya yatang pag-usapan ang buhay nilang mag-asawa. Hihingi na sana ako ng dispensa nang bigla naman siyang magsalita. 10 taon na kaming kasal ni Adan. Sa kasalang bayan lang kami nagpakasal.
Kamusta naman ang pagsasama nyo ni Adan sa loob ng 10 taon? Yuzis ako pa. Tumingin siya sa akin at tipid na ngumiti. Maayos naman ang pagsasama namin. Aniya at nagbawi ng tingin. Hindi ba kayo nag-aaway na dalawa? Saglit siyang natigilan. Nag-aaway, normal lang naman yun sa mag-asawa. Pero naaayos naman agad namin para sa mga bata. Tumanggaw-tango ako. Mukha namang mabuting asawa si Adan kahit magaspang ang ugali. Pero kahit na, hindi pa rin ako comfortable sa kanya. Iba ang sinasabi ng instinct ko, I pronounce you married. You may now share a kiss. Hayag ng judge na nagkasal sa amin ni Marcus. Nagtama ang mga mata namin ni Marcus at sabay kaming ngumiti. Yumuko siya at naglapat ang mga labi namin. Kasabay din nun ang palakpakan mula sa aming mga bisita na siya ring mga saksi sa paglisang dibdib namin. Finally, kasal na kami ni Marcus. I am now officially Mrs. Romero. Sobrang saya ko ngayong araw na ito. I love you, wife. Bulong ni Marcus. Ngumiti naman ako at tumingin sa kanya. I love you too, my husband. Saad ko. Ngumiti naman siya at muli akong dinampyan ng halik sa labi sabay yakap sa akin ng mahigpit. Congratulations, Daddy, Mommy. Bati sa amin ni Daisy. Kinarga naman siya ni Marcus at hinalikan sa pisngi. Thank you, Princess. Humalik din ako sa pisngi ni Daisy. Gumanti naman siya ng yakap at halik sa aking pisngi habang karga pa rin siya ng ama niya. I'm your mommy now, baby. Sabi ko kay Daisy. You're my only mommy, sambit naman niya. Naantig naman ang puso ko. Siya rin naman ang tinuturing kong first baby ko. Congratulations to both of you. Bati ni Tito Damian sa Aminal Marcus. Thank you, Papa. Ani Marcus at yamakap sa ama niya. Ako naman ang sumunod na yamakap. Thank you po, Tito. Papa, Niva. You can now call me Papa because you're already part of my family. Nakangiting saad ni Tito Damian. Napangiti na rin ako. Sige po, Papa. Masarap sa pakiramdam ang sinabi ni Tito Damian na parte na ako ng pamilya niya. Sa wakas, may pamilya na ulit ako. Sarili kong pamilya. Binati din ako ni Nanay Feli at Ante Val. Masaya din sila para sa akin. Malaki naman ang pasasalamat ko sa kanila dahil sila ang humubog sa akin para maging mabuting tao. Kahit may sarili na ako ngayong pamilya ay pamilya ko pa rin sila. Hindi na magbabago pa yun. Sumunod namang bumati sa amin ang dalawa kong kaibigan na si Aya at Christy. Kilig na kilig pa sila sa amin ni Marcus. Bumati din sa amin ang iba pang mga bisita gaya ng mga ninong at ninang namin ni Marcus. Paglabas sa opisina ng judge ay dumiretso kami sa isang 5-star hotel kung nasaan ang reception. Malutong akong nagmura sa harap ng abogado ko nang sabihin sa akin ang pangit na balita. Kinasal na si Marcus at si Niva. Bakit mo hinayaan na magpakasal si Marcus, attorney? Galit na sambat ko sa kanya. Mrs. Romero, I mean, Miss Emilio, wala na akong magagawa kung magpakasal ulit ang dati niyong asawa. Naaprubahan na ng korte apang annulment kaya wala nang bisa ang kasal niyo kaya malaya na sayapi magpakasal ulit. Leche, senggal ko. Umiinit ang ulo ko sa sinabi ng abogado ko. Mainit na nga ang panahon, dinagdagan pa ng init ng ulo ko. Matalim akong tumingin sa abogado ko. Hindi ako pumapayag sa mga nangyayari. Gumawa ka ng paraan, attorney, para mapawalang bisa rin ang kasal nila. Bamantong hininga ang abogado. Malabo na yang gusto nyo, Miss Emilio. Pumikit ako ng mariin at kinuyam ang kamao. Nagsisimula na rin akong menas sa abogado. Simula nang makulong ako ay parang wala pa siyang nagagawang tama. Hindi mo pa nga nagagawa, malabo na agad. Parang wala ka ng ganang pagsilbihan ako, attorney. Iniisip mo bang wala na akong perang ipambabayad sa'yo? Asak ko sa abogado. Hindi naman sa ganun, Miss Emilio. Malabo na kasi ang gusto nyong mangyari. Kung magrereklamo pa kayo sa dati nyong asawa dahil sa muli nitong pagpapakasal na sisiguro kung ibabasura lang ng korte ang reklamo nyo. Bakit hindi na lang tayo mag-focus sa makabuluhang bagay gaya ng kung paano kayo makakalabas dito kahit pansamantala? Sak. Trabaho mo yan, attorney. Magaling kang abogado kaya ikaw ang kinuha ko. Ilang buwan na akong nakapiit sa mabaho, masikip at mainit na selda pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako nailalabas. Kahit nga magpiyansa man lang ay hindi mo pa nag-agawan ng paraan. I'm doing my best,
Miss Emilio, binayo ko ng malakas ang mesa na ikinapitlag ng abogado at ikinaputol ng kanyang sasabihin. No, you're not doing your best. If you were really doing your best, then I should have been out of here a long time ago. But I will give you one more chance, attorney, gawan mo ng paraan para makalabaw ako do. Kahit na anong paraan. Kapag nagawa mo yun, ibibigay ko sa'yo kahit kalahati pa ng yaman ko. Pinal na sabi ko at tumayo na sabay talikod. Nilapitan naman ako ng dalawang babaeng pulis at hinatid na ako sa loob ng selda ko. Hahawakan ko pa lang ang doorknob ng pinto ng library office nang bigla itong bumukas at lumabas si Adan na may malapad na ngisi sa labi na akala mo ay nanalo sa loto. Good morning, madam. Nakangising bati pa niya sa akin bago ako nilampasan. Napaawang na lang ang labi ko habang sinusundan siya ng tingin. Hindi ko alam na nandito pala siya sa mansion. At anong oras pa siya nandito? Napabuntong hininga na lang ako at napataas ng kilay. Pumasok na ako sa library office at nakita ko si Marcus na abala na sa kaharap ng mga papeles. Hindi siya pumasok ngayon dahil may appointment kami mamayang 10:00 sa doktor ko. Tumikim ako para kunin ang atensyon ni Marcus. Nagangat naman siya ng tingin sa akin at ngumisi. Sweetie, lumapit ako sa kanya. Hinapit naman niya ang bewang ko at hinalikan ang mambak kong tiyan. Nakita ko si Adan na lumabas dito sa library. May kailangan lang siya sa akin. Lalong tumaas ang kilay ko. Ano namang kailangan niya? Ikinamot niya ang isang daliri sa gilid ng leeg. Nang utang siya sa akin. Nang utang? Patanong na ulit ko sa sinabi niya. Yeah. At pinautang mo naman. Maliit na halaga lang naman ang kailangan niya. Magkano naman ang inutang niya? Tanong ko pa, 50,000. 50,000. Bulalas ko. Natawa naman siya. Bakit parang gulat na gulat ka, sweetie? Namaywang ako. Paanong hindi ako magugulat, pinautang mo siya ng 50,000. Kaya naman pala ang lapad ng ngisi ng makong na Adan na yun. Walang kahirap-hirap na nakautang ng 50,000. Ang tanong, paano niya babayaran yun? Duda nga ako na mababayaran niya yun. At saan naman daw niya gagamitin ang perang yun? Uses ko pa. Ipampupuhunan daw niya sa negosyong balak niyang itayo. At anong negosyo naman? Bigasan daw. At naniwala ka naman. Kumunot ang noo niya. Why not? Pumalatak ako. Hindi ko alam na ganito pala kabilis magtiwala si Marcus sa ibang tao na hindi pa niya lubos na kilala. Magaling siyang businessman. Pero pagdating sa ibang tao hindi siya marunong kumilatis. Kaya naman pala madaling naloko ni Claudia. Ayoko lang sabihin sa kanya ang bagay na yun dahil siguradong ma-offend siya. Guilty din ako dahil isa din ako sa nangloko sa kanya noon. Pero hindi pwede na madali siyang magtiwala sa kung sino lalo na sa Adan na yun. Iba ang kutob ko sa taong yun. Ang bilis mo namang pautangin si Adan. Kailan naman daw niya magbabayad? Kapag nakapag-umpisa na siya sa negosyo niya at nabawi na niya ang pinampuhunan. Paano kung hindi siya makabayad? Nagkibit-balikat siya. It's fine with me. Maliit na halaga lang yun. Umi-NGOs ako. Maliit sa kanya ang 50,000 dahil parang 50 pesos lang sa kanya yun. Bilyonaryo siya pero alam kong nagiging generous lang siya kay Adan dahil ama ito ni Daisy. Marcus. Tawag ko sa pangalan niya sa seryosong boses. Yes, wife. Nang haba ang nguso ko. Natutunaw ang puso ko kapag tinatawag niya akong wife. Hinaplos ko ang buhok niya at sinukli yun ng daliri. Pwede bang sa susunod kapag lumapit ulit sa'yo si Adan at may kailangan, ay inform mo ko. Hindi naman sa nagiging pakialamera ako sa mga desisyon mo pero bilang asawa mo gusto kong may alam din ako. Ngumiti siya sa akin. No problem, wife. Pero napapansin ko mainit ang dugo mo kay Adan. Don't tell me pinaglilihian mo siya. Nakangisi ng wika niya. Sumanghap ako. Hindi matanggap ng loob ko ang sinabi niya. Of course not. Wala lang akong tiwala sa kanya. Tumawa siya at kinabig ako sa bewang. Pinaupo niya ako sa mga hita niya at hinimas-himas niya ang tiyan ko habang hinahalik-halikan ang balikat at leeg ko. Mabilis namang natunaw ang inis ko kay Adan dahil sa paglalamang niya. Heto nga at napapahajijek na ako sa kilati dahil sa haplos at halik niya. Mukhang makakaisa pa kami bago pumunta sa doktor namin. Lately ay mabilis uminit ang ulo ko. Paiba-iba din ang mood ko. Alam kong dahil ito sa pagbubuntis ko.
Tanging si Marcus lang ang nagpapakalma sa akin.